Hindi pa rin tiyak ng mga otoridad kung bakit lumobo ng halos 1,000% ang mga kaso ng tigdas sa Metro Manila mula noong nakaraang taon. Sa Las Piñas na siyang may pinakamaraming kaso ng tigdas sa NCR, isang batang 2 taong gulang ang namatay dahil sa tigdas. Nakatutok si Mark Salazar. Namatay sa tigdas ang 2 taong gulang na anak ni Aileen nitong Oktubre. Nahawa raw sa bunso niyang anak na nahawa naman sa kanyang pinsan. Dinala po namin sa tapos follow up po namin sa Tapos sinanuhan po siya. Hanggang sa, sabi po do sa district na po sa amin, sa loob po daw yung bleeding ng niya. Yung iba po pagkatigdas niya po. Sa loob po So ngayon, anong ginagawa niyo na dahil matapos yung mangyari kay Lorraine? Ano ng pag-iingat yung ginagawa niyo sa... Inaanuhan ko na po parati yung anak po, parati po center, kahit konting po talagang, na po talaga ka. Yun po yung inaano ko ngayon kasi hirap po talagang ayoko na po talaga. Ang pinagtataka ni Aileen, may bakuna naman daw ang anak niya laban sa tigdas. Kahit naman po kasi may bakuna ang bata, sometimes kasi may chances pa rin na pwede pa rin siyang magkaroon dahil nga po minsan hindi po completely nagsisiro convert yung immunity. And depende rin po syempre yan sa resistensya ng bata. Ayon sa DOH-NCR, halos 1,000% ang itinaas ng kaso ng tigdas sa Metro Manila. 272 cases na ang naitatala ngayong taon at sa Las Piñas pinakamarami ang kaso. Sa Las Piñas, ang barangay Talon 4 ang pinakamaraming kaso kaya nag-ikot kanina mga health officer para magbigay ng libreng bakuna. Number 1 talaga na dapat gawin is magpabakuna laban sa tigdas. Dahil yun ang pinaka-primary prevention po kasi ng tigdas is bakuna po. And then syempre other than that, as much as possible iwasan muna yung mga pampublikong lugar para hindi magkahawa-hawa. Asa yung matapang? Asa matapang? Ikaw matapang ka? Apa. Ano, gusto mo magpabakuna dito? Apa. Ha? Apa. Tingin ka dun. Tingin ka dun. Wait lang ha. Tapang yan, di ba? Okay po, idiin lang. Very good. Totoo, matapang ka. Sino matapang? Ako. Isa sa tinitingnang dahilan ng pagtaas ng kaso ng tigdas sa Metro Manila ang pagdagsa umano ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Nakikita kasi naming problema right now is yung mobilization po ng mga residente. Kasi may mga ibang residents na coming from other areas, like may mga pasyente kami coming from Tacloban, Leyte, mga Visayas region, na nag-migrate sila dito and yung iba po sa kanila is walang mga bakuna. Hindi naman mahirap iwasan ang pagkalat ng tigdas dahil hindi kagaya ng ibang virus na nasa hangin, makukuha mo kung nabahingan o naubuhan ka sa mukha ng pasyenteng may tigdas. Unang sintomas ng tigdas, mataas na lagnat, sipon, ubo, pamumula at pagluluha ng mata at pagkakaroon ng maliliit na puting spot sa loob ng bibig. Matapos ang ilang araw, magkakaroon ng pulang rashes ang pasyente na karaniwang nasa mukha at leeg. At kinalaunan ay kakalat sa buong katawan hanggang kamay at paa. Ayon sa eksperto, hindi kailangang mamatay sa tigdas kung maaagapan agad ito ng pagkonsulta sa doktor. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.